Ang inyong maririnig na pagbabahagi ay AI voice hango sa pananampalataya at testimonya ni Randy Ramos. Sa kadahilan ng damage ang kanyang vocal cord at pansamantalang hindi siya nakakapagsalita ng maayos. Naway mapagpala kayo ng pagbabahaging ito at mailapit kayo ng higit sa Panginoong Hesus. Alam mo yung pakiramdam na nagtiwala ka sa isang tao tapos bigla ka niyang na-disappoint? Parang ang sakit, no? Kahit simpleng pangako lang na hindi natupad, parang may nababasag sa loob mo. Minsan pati sarili natin, hindi rin natin mapagkatiwalaan kasi nagkakamali tayo. Kaya tuloy na pabaisip ka, kung ganito ang mga tao, baka ganito rin si God. Pero ganito yon. Ang tao, nagkakamali talaga kasi hindi tayo perpekto. Si God, hindi siya tulad natin. Hindi siya napapagod magmahal, hindi siya nakakalimot at hindi siya bumibitaw kahit tayo yung bumibitaw minsan. Kahit nag-fail ang tao, hindi ibig sabihin nag-fail din si God. Siya yung tipo na kahit paulit-ulit tayong madapa, nandun pa rin siya, steady, hindi nagbabago, at pwede pa rin pagkatiwalaan. In short, He's a faithful God. Parang ang hirap i-balance, ano? Love at justice sa iisang Diyos. Sa Exodus 34 verses 6-7, malinaw na sinasabi na si God ay compassionate, gracious, slow to anger, abounding in love and faithfulness, pero hindi niya rin pinapalampas ang kasalanan. Parang contradiction sa una, pero sa totoo lang, magkasama talaga yan. Hirap intindihin, pero mas maganda siguro paniwalaan na lang natin ang misteryong ito. Isipin mo ganito, may magulang na sobrang mahal ang anak niya. Lagi siyang maunawain, patient, maalaga. Pero kung yung anak niyang nagsimulang gumawa ng masama, halimbawa nananakit ng iba o nagsisinungaling palagi, hindi niya sasabihin na, okay lang yan. Bakit? Kasi mahal niya yung anak niya. Yung disiplina, hindi kabaliktaran ng love. Bahagi yun ng love. Ganyan din ang sinasabi sa Hebrews 12 verse 6. The Lord disciplines the one He loves. Isa pang example, isipin mo may judge sa korte. Kung may taong gumawa ng mali, tapos sinabi ng judge, mabait naman ako kaya palalampasin ko malahat. Hindi na siya magiging just. Kawawa naman yung mga nasaktan. Pero kung puro parusa lang siya at walang mercy, parang wala ring pag-asa. Si God, hindi ganun. Perfect balance siya. Tama siyang mag-judge, pero puno rin siya ng awa. At dito mas lalong lumilinaw. Sa Romans 3 verse 26, sinasabi na si God ay parehong just at the one who justifies. Ibig sabihin, hindi niya binabaliwala ang kasalanan, pero gumagawa siya ng paraan para mapatawad tayo nang hindi sinisira ang justice niya. Kaya kung tatanungin mo, can I trust a God like this? Honestly, mas delikado kung hindi siya ganito. Kung wala siyang justice, unfair siya. Kung wala siyang love, nakakatakot siya. Pero dahil pareho siyang loving at just, alam mong tama siya. Hindi siya nagbabago-bago at hindi kanya lolokohin. Yan yung klase ng Diyos na pwede mong sandalan kahit hindi mo pa fully naiintindihan lahat. Ito yung part na madalas namimiss may tao. Si God, hindi nagpapalit-palit kung kailan siya loving at kung kailan siya just. Hindi siya ngayon mabait, bukas mahigpit. Siya ay parehong loving at just sabay. Kasi yun talaga ang nature niya eh. Tulad ng sinasabi sa Exodus 34 verse 6, compassionate and gracious, abounding in love and faithfulness. Yung faithfulness niyang nagho-hold together ng love at justice. Hindi siya inconsistent, hindi siya nagbabago-bago. Isipin mo ulit yung example ng mabuting tatay, pero dagdagan natin ng real-life feel. Kunwari, may anak na nahuling nandaya sa exam. Kung sasabihin ng tatay, okay lang yan, mahal kita, tapos walang correction, lalaki yung bata na iniisip okay lang ang mali. Pero kung ang reaksyon naman ay puro galit at parusa, walang paliwanag, walang lambing, lalaki yung bata na puno ng takot at hiya. Pero ang faithful na tatay, kakausapin ka. Itutuwid ka. May consequence, pero ramdam mo pa rin na mahal ka niya at hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya sinusukuan, pero hindi niya hinahayaan na manatili ka sa mali. Ganon si Gab.
Sinasabi rin sa Psalm 89 verse 14 na righteousness and justice are the foundation. Love and faithfulness go before Him. Ibig sabihin, hindi nagbabanggaan ang love at justice niya. Magkakampi sila. Yung justice niya ang nagsiset ng tama at yung love niya ang humahawak sa'yo habang inaayos ka. Kaya kung iisipin mo, hindi scary na ganito si God. Actually, ito yung reason kung bakit siya trustworthy. Kasi alam mong hindi niya babaliwalain ang mali, so hindi siya unfair, at hindi ka rin niya pababayaan, so hindi siya cold. Solid siya. Pareho, sabay, palagi. Makinig ka mabuti. Kahit gaano ka pa nagkamali, hindi nagbabago si God. Tulad ng sinasabi sa 2 Timothy 2:13, if we are unfaithful, He remains faithful. Ibig sabihin, kahit tayo pumapalya, siya hindi. Hindi nakadepende sa performance mo ang pagiging tapat niya. Kaya totoo, hindi nakatansel ang failures mo ang promises niya. Hindi siya nagugulat sa kasalanan mo. Alam niya yan bago pa man mangyari. At yung past mo, hindi yan automatic disqualification sa kanya. Isipin mo parang anak na umalis, nagkamali, napariwara, pero nung bumalik, hindi siya sinalubong ng galit kundi ng yakap. Yun yung kwento sa Luke 15 verse 20. Yung ama, tumakbo pa papunta sa anak niya. Hindi niya hinintay na maging perfect muna bago tanggapin. Kaya, anong gagawin mo? Bumalik ka. Hindi kapag okay ka na. Hindi kapag feeling mo deserve mo na. Ngayon na. Oo, just si God, hindi niya binabaliwala ang mali, pero siya rin yung handang magpatawad at maglinis. Sabi sa 1 John 1 verse 9, kapag lumapit ka at umamin, He is faithful and just to forgive. Kita mo yon? Faithful at just. Pareho pa rin. Pero this time, para ibalik ka, hindi para itulak ka palayo. So, huwag ka nang maghintay. Hindi ka niya tinatawag at hinayakap kapag perfect ka. Pinapabalik ka niya sa piling niya dahil siya yung faithful God na handang magpatawad at handang samahan kanyang mag-umpisang muli. Kahit ilang beses kang nagkamali, handa pa rin ng Diyos na tagpuin ka, patawarin, turuan ng tamang gawa at mag-umpisang muli. Ano pang inaantay mo? Let us pray. God, salamat po dahil hindi ka nagbabago. Kahit ako pumapalya, ikaw nananatiling tapat. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo, hindi lang sa mga naiintindihan ko, kundi sa kung sino ka talaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo ay natulungan o napalago ng presentasyong ito, malugod naming dinatanggap ang inyong suportang pinansyal para sa ministeryong ito. Ang inyong tulong ay makakatulong upang maipagpatuloy ang gawaing ito, at humihingi rin kami ng panalangin at tulong pinansyal para sa patuloy na paggaling ng boses ni Randy Ramos. Maraming salamat po sa inyong suporta.